Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Arlene Lakmad Ibad. I am reporter for today. Our discussion is talk about primary source Pigafetta and 7 days in Majawa. So, ano nga ba ang primary source? Ang primary source ay direktang impormasyon mula sa mga taong nakaranas o nakasaksi sa isang kaganapan o pangyayari. Sino si Pigafetta or Antonio Pigafetta? Si Antonio Pigafetta ay isang Italyanong manlalakbay at tagasulat na sumama sa ekspedisyon pinangunahan ni Ferdinand Magellan na naglakbay sa buong mundo noong Marso 17, 1521. Si Pigafetta ay siya din ang nag-describe ng isang historical event like First Easter Day Mass celebrated in the Philippines and the Battle in Mactan, kung saan si Magellan ay pinatay ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Ang 7 araw sa Majawa ay tumutukoy sa bahagi ng kanyang tala na nagsasalaysay ng 7 araw na pananatili ng kanilang ekspedisyon sa isang lugar na tinatawag na Majawa. Ang Majawa ay isang puok na iniulat ni Pigafetta na matatagpuan sa karagatang Pasipiko, kung saan nagkaroon sila ng mga pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tao at nagsagawa ng ilang mga gawain tulad ng pag-aayos ng kanilang mga barko. Sa ngayon, hindi tiyak ang eksaktong lokasyon ng Majawa. Ang iba't ibang teorya ay nagsasabi na maaari ito ay nasa mga isla sa katimugang bahagi ng Pilipinas, particular sa mga lugar na malapit sa mga isla ng Cebu o Mindanao. 7 araw sa Majawa. Number 1. Noong Huwebes, Marso 28, sa umaga, huminto ang mga barko ni Magellan malapit sa isang isla kung saan nakita nila ang isang ilaw noong nakaraang gabi. May dumating na isang maliit na bangka, tinatawag na boloto. Ang meaning ng boloto ay mula sa salitang Espanyol na boloto. Nangangahulugan, butas o puok na walang laman. Sa Pilipinas, ang boloto ay ginagamit para tukuyin ang isang maliit na puok o bangka. Tinawag na boloto ang isang maliit na bangka. Nasakay ang 8 katutubo, binigyan sila ni Magellan ng mga mumunting regalo bilang pasalubong. Umalis ang mga katutubo, ngunit makalipas ang 2 oras, dumating ang 2 mas malalaking bangka, tinatawag na balanghay. At sa isa sa mga bangkang ito, nakaupo ang isang hari ng katutubo sa ilalim ng isang tolda na gawa sa banig. Sa paanyaya ni Magellan, may ilang mga katutubo na umakyat sa mga barko ng mga Espanyol. Pagkatapos nito, inalis ng mga Espanyol ang kanilang angkla at lumapit pa sa Pangpang kung saan sila muling nag-angkla malapit sa nayon ng hari ng mga katutubo. Ang araw na ito, Marso 28, ay Huwebes sa Semana Santa na kilala rin bilang Huwebes Santo. Pangalawang araw, noong Biyernes, Marso 29 na tinatawag ding Biyernes Santo, ipinadala ni Magellan ng kanyang alipin na nagsisilbing tagapagsalin sa Pangpang gamit ang isang maliit na bangka. Inutusan niya ang tagapagsalin na tanungin ang hari ng mga katutubo kung maaari silang bigyan ng pagkain para sa kanilang ekspedisyon at ipaalam na sila ay dumating bilang mga kaibigan at hindi bilang mga kaaway. Bilang tugon, ang hari mismo ay dumating sakay ng isang bangka kasama ang 6 o 8 kasamahan. Sa pagkakataong ito, umakyat ang hari sa barko ni Magellan at nagyakapan sila bilang tanda ng pagkakaibigan. Muling nagpalitan ng mga regalo ang magkabilang panig. Pagkatapos nito, bumalik ang hari at ang kanyang mga kasama sa Pangpang. Dala ang 2 membro ng ekspedisyon ni Magellan bilang mga panauhin para sa magdamag. Isa sa mga ito ay si Pigafetta. Pangatlong araw sa Majawa. Noong Sabado, Marso 30,
Si Pigafetta at ang kanyang kasama ay nagpalipas ng gabi sa isang salo-salo kasama ang hari ng mga katutubo at ang anak nito. Sa kabila ng kanilang pagdiriwang, ipinahayag ni Pigafetta ang kanyang panghihinayang dahil bagaman iyon ay Biyernes Santo, napilitan silang kumain ng karne, na isang bagay na hindi naaayon sa mga kaugalian ng simbahang Katoliko na nagtatakda ng pag-aayuno at pag-iwas sa pagkain ng karne sa araw na iyon. Kinabukasan, pagdating ng Sabado, Marso 30, matapos ang kanilang masayang pakikipagsalamuha sa mga katutubo, nagpaalam na sina Pigafetta at ang kanyang kasama sa kanilang mga naging punong abala. Bago sila bumalik sa mga barko ni Magellan, tiniyak nila nagbigay galang at pasasalamat sa hari at sa kanyang anak para sa kanilang mainit na pagtanggap. Matapos magpaalam, bumalik na sila sa kanilang mga barko. Dala ang mga karanasan at alaala mula sa kanilang unang pakikipag-ugnayan sa mga katutubo ng Pilipinas. Pang-apat na araw sa Majawa. Noong Linggo, Marso 31, maagang-maaga na siyang huling araw ng Marso at araw ng Pasko ng pagkabuhay. Ipinadala ni Magellan ng isang pare kasama ang ilang tauhan sa Pangpang upang ihanda ang lugar para sa misa. Ito ay isang mahalagang araw dahil ito ang unang misa sa Idaraos sa Pilipinas at sinimulan nito bilang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Pagdating ng umaga, bumaba si Magellan mula sa barko kasama ang 50 tauhan. Sila ay sinalubong ng mga katutubo at ang misa ay isinagawa sa isang lugar na sadyang inihanda para rito. Matapos ang misa, pinarangalan nila ang isang krus na simbolo ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pagtayo ng krus ay isang mahalagang ritual na nagpapakita ng kanilang pag-aalay ng lugar na iyon sa Diyos. Pagkatapos ng seremonya, bumalik si Magellan at ang mga Espanyol sa kanilang barko upang kumain ng tanghalian. Ngunit, nang dumating ang hapon, muling bumalik sila sa Pangpang, dala ang krus na itatanim sa tuktok ng pinakamataas na burol. Ang pagtatanim ng krus ay isang simbolo ng kanilang pang-angkin sa lugar bilang bahagi ng Kristiyanong mundo. Dumalo sa parehong misa at sa pagtatanim ng krus, ang hari ng Majawa at ang hari ng Butuan na parehong nagpakita ng kanilang pakikilahok at paggalang sa mga Espanyol. Ang kanilang presensya ay mahalaga sapagkat ipinapakita nito ang kanilang pagtanggap at pagkilala sa bagong relihiyon ng ipinakilala ng mga Espanyol. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang isang simpleng seremonya kundi isang mahalagang kaganapan na nagmarka sa simula ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito rin ang nagsilbi unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga katutubo at ng mga Espanyol. 5 araw sa Majawa. Noong hapon ng Linggo, Marso 31, matapos itanim ang krus sa tuktok ng pinakamataas na burol, tinanong ni Magellan ang dalawang hari kung aling mga daungan ang dapat niyang puntahan upang makakuha ng mas maraming supply ng pagkain kaysa sa mga matatagpuan sa kanilang isla. Sumagot ang mga hari na may 3 daungan na maaaring pagpilian, ang Ceylon, Zubo at Calagan. Sa 3 ito, ang Zubo or Cebu ang may pinakamaraming kalakalan. Nagpahayag si Magellan ng kanyang kagustuhan na pumunta sa Zubo at umalis kinabukasan ng umaga. Hiningi niya sa mga hari na magbigay ng isang gabay na magtuturo ng daan patungo roon. Sumagot ang mga hari na handang magbigay ng mga piloto, anytime or anong oras. Ngunit ng gabing iyon, nagbago ang isip ng hari ng Majawa. Sinabi niya na siya na mismo ang maghahatid kay Magellan sa Zubo. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang tapusin ang pag-aani ng kanilang pananim. Hiningi niya kay Magellan na magpadala ng mga tauhan upang tumulong sa kanilang ani.
Sa pagpapasya ng hari ng Majawa na siya mismo ang maggabay kay Magellan patungong Zubo, ipinakita niya ang kanyang tiwala at pakikipagkaibigan sa mga Espanyol. Ang kahilingan naman ng hari na tumulong ang mga tauhan ni Magellan sa pag-aani ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na mapanatili ang magandang ugnayan at makipagtulungan sa bagong mga kaibigan. Ang mga kaganapang ito ay sumasalamin sa unti-unting pagiging matatag ng kanilang relasyon sa pagitan ng mga katutubo at ng mga dayuhang mananakop. Ang kanilang pagtutulungan ay naging daan para sa isang mas malalim na ugnayan na magiging mahalaga sa mga susunod na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Ika-6 na araw sa Majawa. Lunes, Abril 1, ipinadala ni Magellan ang kanyang mga tauhan sa Pangpang upang tumulong sa pag-aani ng mga pananim, alinsunod sa kahilingan ng hari ng Mazawa, ngunit walang nagawang trabaho sa araw na iyon dahil ang dalawang hari, matapos ang kanilang inuman noong nakaraang gabi, ay natutulog pa at nagpapahinga. Ito ay nagpapakita na kahit na may mga plano at layunin, ang natural na takbo ng pamumuhay ng mga katutubo kasama na ang pag-inom at pagpapahinga ay may epekto sa mga aktibidad ng ekspedisyon. Pang-7 araw sa Majawa. Martes, Abril 2 at Miyerkules, Abril 3. Sa sumusunod na 2 araw, Martes at Miyerkules, nagsimula na ang aktwal na pag-aani. Ang mga tauhan ni Magellan ay masigasig na tumulong sa mga katutubo upang matapos ang gawain. Ang pakikilahok ng mga Espanyol sa ganitong uri ng aktibidad ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na makipagtulungan at makisama sa mga lokal na nagbigay daan sa mas malalim na pagkakaunawaan at pagtitiwala sa pagitan ng dalawang grupo. Huwebes, Abril 4. Pagkatapos ng pag-aani, nagpasya si Magellan at ang kanyang mga tauhan na magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa araw na ito, iniwan nila ang Mazawa at naglayag patungo sa Zubo, isang mahalagang sentro ng kalakalan sa rehiyon. Ang pag-alis na ito ay nagmarka ng isang bagong yugto sa kanilang ekspedisyon kung saan matatagpo sila ng mas malalaking grupo ng mga katutubo at makikipag-ugnayan sa mga pinuno ng Cebu na magiging mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga pangyayaring ito mula sa pagtulong sa pag-aani hanggang sa paglayag patungong Cebu ay nagpapakita ng patuloy na pag-usbong ng ugnayan sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga katutubo. Ang kanilang pakikisalamuha at pagtutulungan ay naging batayan ng mga susunod na kaganapan na humubog sa kasaysayan ng bansa. Noong 1981 na akda, ipinapahayag ni Miguel A. Bernal na sa account ni Pigafetta, ang Butuan ay isang mahalagang puok na matatagpuan sa tabi ng ilog, partikular sa kahabaan na Agusan River. Ang account ni Pigafetta na kasamahan ni Magellan sa kanyang ekspedisyon ay nagbibigay ng detalyadong paglalarawan ng isang pamayanan na nasa tabi ng ilog. Ipinapakita ni Bernard na ang paglalarawan na ito ay tumutukoy sa Butuan, na kilala sa kanyang lokasyon sa tabi ng Agusan River, ay nagpapalakas sa argumento na ang Butuan ang tamang lugar na tinutukoy sa mga maagang tala ng Pilipinas. The Age of Exploration. The Age of Exploration ay isang yugto ng kasaysayan kung saan nagkaroon ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga European na pinuno upang sakupin at kolonisahin ang mga lupaing labas sa kanilang mga nasasakupan. Ang pangunahing layunin ng panahong ito ay makahanap ng mga alternatibong ruta sa dagat patungo sa Asya. Ang pangunahing pinagmumulan ng mga pampalasa at iba pang mahalagang kalakal. Ang mga umiiral na ruta patungo sa Asya ay kadalasang dumaan sa lupa at napakamahal. Kaya't ang pagkakaroon ng isang ruta sa dagat ay nangangahulugang makakakuha ang mga Europeo
ng mga pampalasa ng direkta na makakapagpababa ng gastos sa mga mangangalakal. Ang pangunahing pagsisikap ng Espanya sa paggalugad ay isinigawa ni Christopher Columbus na nagpanukala ng paglalayag patungong kanluran upang makahanap ng isang shortcut patungo sa Asya. Sa halip na makararating sa Asya, nakarating siya sa Amerika. Sa halip na makarating sa Asya, ay nakarating siya sa Amerika, na noon ay hiwalay pa mula sa iba pang bahagi ng kilalang mundo. Sa ika-16 na siglo, sinakop ng Espanya ang ilang bahagi ng North America, Mexico at South America. Naabot din nila ang Pilipinas at tinawag ito para sa korona ng Espanya. Makalipas ang pagkamatay ni Magellan, nagpatuloy ang kanyang ekspedisyon sa Mindanao at tila dumaan sa Butuan. Sa pagkakataong ito, si Pigafetta ay detalyadong naglarawan ng isang paglalakbay sa isang ilog. Mahalaga rin tandaan na ang ulat na ito ay nangyari na pagkatapos ng pagkamatay ni Magellan. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay din sa patuloy na pagsisikap ng mga Europeo na tuklasin at sakupin ang mga bagong teritoryo na nagbukas ng mga bagong pagkakataon at hamon sa kasaysayan ng Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Dito lang po nagtatapos ang aking report. Thank you po.